Why? Nay. Bye. Kulay, May. Kulay, May. So ayan guys, sinisimulan na tanggalin niya sa CVT. Ito na yung part 4, CVT tuning pa rin. Ayan. Ito pala yung mga para dyan sa CVT natin. Dinala natin lahat yung mga previous parts natin. Ayan. Mga spring, mga bola, nandiyan dyan lahat. Alright guys, nabuksan na tong natin, CVT natin. Bali, ang laman pala niyan sir, 1.5, tapos 1.5, 11, 12. Tapos parang may maingay, hindi ko sure kung yung clip yun dito sa loob. Yung sa nakalagay sa poste. So yan, sinubukan ni sir, tinesting niya. Napakabilis lang ng pagkaka-testing. Tatanggalin na yung pinaka clutch lining tsaka sa torque drive. So ito naman, tinitignan yung saan nanggagaling yung ingay. Kasi baka sa slide piece. Sir, yan yung 1,000, yung bread. 1,000. 1,000 lang. 1,2. Ay, yung 1,2. Andi dito yung 1,2. Yung pink. Yan. Lalagay ko 1,2. 1 to center. 1 kick clutch. Tapos ito, hindi na ito sasali, no? Kasi Okay. may ganito na tayo. Tapos yung kulay pink pa plastic niya. Yan. Ang set. Pa? Meron. Tapos, Baka ano lang to. Point. 0.5. Palit tayo 1. Madam. pag dito. So ito guys, tinatanggal na yung sa may Pangkala sa akin. clutch lining. Ang papalit na clutch spring ay 1,000. Kasi ito 1.5 to eh. So ito guys, kinakabit na yung pinaka spring. 1,000 lang. 1,000 clutch spring. Tapos 1,2 center spring. Yan yung flyable niya. Ha? Ayan, nabalik na yung mga clip. So recap lang natin guys, 1,000 clutch spring, tapos center spring 1,200 para dito sa setup na to. Yung natin, bola, tsaka yung pinaka-pulley. Anong findings mo, boys? Ayos naman. Okay ba yung 11-12 na combination? Testing natin. Testing na. After natin magpalit ng springs. Ayos, pasado.
Pagdating naman sa flyball, same pa rin. 11-12 pa rin yung nakalagay. Pagdating sa flyball. So ngayon, nililiha yung pinaka clutch shoe. Pinaka lining. Ayan. Para mas gumaspang. Para mas kumapit yung pinaka bell. Tapos lock na yung ilalock na yung pinaka bell. Alright. Testing. Slider ya? Tama nga hinala natin doon sa slider piece. So, papalitan ko yung slide piece na kasama nung pulley. Yung kulay pink, papalitan. Okay. So yan, pinaka-diagnosis dito sa problema na natin, CVT yung slide piece. Yung slide piece na yan guys, kasama yan nung pulley nung binili ko. Papalitan ngayon ng TSMP din naman, kulay blue. Tanggal na yung slide piece na isa. Palitan na ng kulay blue. Yan, so nakabit na. Napalitan na yung slide piece. At binabalik na ulit. Hindi pala tayo nagpalit ng bola, 11-12 pa rin.
Kung muna ibubuuan. Testing muna natin. Ganda rin ng all black lang, no? Walang ano, walang carbon. Maganda, di ba? Kasi nga, para na ano ko na yung sinasabi ko eh. Spring ba ito? Hindi, no? Testing mo. Magaling sa IRPM, tapos problema na. Oo, gumaganon. Saan kaya yun? Yung belt bago din. Ah, galing sa stock. Kamusta, Kois? So yung dati natin sa matataas na spring, wala namang problema dun. Pero syempre, kailangan natin consider yung mga size ng gulong, yung driving habit ng may-ari, tapos kung saan niya ginagamit. So, since city drive, alam na naman, traffic. So, ang ginawa natin dito, medyo binabaan natin yung mga RPM ng spring para gas consumption friendly rin siya. Tapos, hindi masyadong, persado yung motor since puro stoplight, halimbawa, nasa city tayo. Baga hindi siya laging gigil. Baga parang Ngayon, sa ano natin, simple lang naman ginawa natin, nagbabalan tayo ng spring. Kumugma naman siya sa mga bola. Yun, okay, hindi na stress yung motor. Swabe yung alis niya, na sakto lang din yung lulang mararamdaman. Thank you, thank you. So guys, patapos na to guys. Yan. Sinasarado na. Maya-maya testing natin kung ano yung difference niya. Alright, tinanggal na to. Yan. Goodbye. Na. Ang ganda na yun sa picture. Baba ko na boss ha. Sige, sige. Alright guys. Tapos na tayo dito ngayong araw sa Street Stana. Ayos naman na yung motor natin. Kompleto natin yung mga dapat natin pagawa. Garnish, tapos yung CVT. Alright guys, so check natin yung bagong CVT natin kung ano yung performance. Try natin dito syempre sa C5. Ito lang talaga yung pinaka best na long stretch na alam kung pwede natin pag-testingan na ito. So guys, ito papakita natin yung response natin sa kalsada nung CVT na nilagay ni Edwin. Ito ang setting nito guys is 1,200 na center spring, tapos clutch spring is 1,000, tapos yung bola nito is 11-12 combination. Yung yung pinalitan lang din dito is yung washer. I think it's 1 mm kung hindi ako nagkakamali, para humaba-haba yung bushing. So let's go, tara. Tingnan na natin to. So yan guys, kita nyo yung response. Napakalakas. Diba? Lalaro-laroin mo lang yung throttle. Lalo tayo naka-quick throttle tayo guys. Napakaganda ng response ng panggilid natin. Hintayin nyo guys yung natin, vlog natin ng mapping. Kasi mas ma-adjust pa dun yung throttle response. Woohoo! Napakasarap talaga i-drive nito. Lalo na ngayon naka-CVT tune na tayo. Pagka napa-mapping na natin to, mas magiging ayos na yung throttle response, saka yung air something.
circulation ng ng hangin saka ng gasolina. And syempre, mas matataasan yung limiter. Mas nagustuhan ko to guys kasi ang bilis umangat ng ang bilis umangat ng speed natin. Sabi nila magkakaroon doon ng RPM drop pagdating ng 90, pero di ko sure kasi dito lang naman ako sa city. Mas gusto ko yung yung madamba. Yung parang sa umpisa pa lang malulula ka na. Yun yung gusto kong setting ng panggilid. Ayoko nung sa dulo-dulo kasi di ko magagamit yun dito eh. Siguro gagawin ko yung setup na yun pagka magra-ride ako ng malalayo, yung mga long stretch talaga. Pero dito okay na tong ganito guys. Walang ka-problema yung ganitong setting. Napakalakas na ito. Lalo yung may mga ganyang gap, kayang-kaya mong tagusin yan. Ow! Tinamahan tayo sa sentido guys. Siyempre hindi tayo papasok dyan sa baka mag-expressway tayo. Siyempre hindi. Talagang lumabas yung kapangyarihan niya or yung power ng engine guys much better na yung much better na yung exhaust flow. Woohoo! Alright, Tagaytay, here we go! Woohoo! Let's go! Woohoo! So yan guys, kita nyo naman napaganda ng set natin ngayon. Hintayin nyo guys, mag-aano pa ako. May next pa tayong content sa panggilid. Kasi nga ang goal nga natin guys, hindi tayo magpapaarga. Talagang i-reach natin yung full potential ng 125. Alright guys, kita nyo naman yung response. Napakabilis pumalo ng 60-70. Yun lang naman talaga yung goal eh. Mabilis na 60-70 para sa natin, sa pag-overtake. Ang sarap magano ngayon, night ride, marilaki. Woohoo! My God! Joke lang. So yun, napakaganda ng performance. May mga dadagdag pa tayo pero mga minimal naman lang. Ang pinaka-final natin dito guys is yung mapping. Pag na-remap natin to guys, na ma-adjust yung mga parameters, mas magiging na to, yung pipe natin mas tatahimik, tapos yung consumption natin mas bababa konti, and syempre yung airflow mas tataas pa, saka yung mga responses ng mga throttle, and yung syempre yung performance ng makina mas mai-enhance. Hintayin nyo lang yun guys, tapusin ko lang tong mga ibang pinapalagay ko sa motor natin. Siyempre para protektahan at para hindi masira ang makina natin, kailangan tama yung mga parameters natin. Huwag natin iasa sa sa bahala na yung siyempre nga, huwag natin iasa sa bahala na yung magiging kondisyon nitong motor natin. Kasi nga naka na tayo naka FI or yung naka ECU. So kailangan talaga inaayos ng digitally or sa inaayos yung mga parameters through digital format. So guys, yan, dito ko natatapusin yung vlog natin ngayong araw. So laging tandaan, basta kwentuhan kahit ano, ipapablog yan. Follow for more. Bye!